Si Bob Esponja ay isa sa mga serye na puno ng mga misteryo na mahahanap mo, pero may ilan na kahit anong pilit mo, talagang wala talagang sagot. At ngayong araw, susuriin natin ang mga misteryong ito. Ano ang nangyari sa Krusty Krab 2? Alam nating lahat na sa pelikula ni Bob Esponja noong 2004, tinamaan si Don Cangrejo ng matinding virus ng pera, kaya nagpasya siya magbukas ng pangalawang Krusty Krab. At talaga namang ito ay nakatawag ng pansin sa buong Bikini Bottom. Magkakaroon pa nga ito ng malaking pagpapakilala na umabot pa sa balita. Grabe, sobrang laki ng balita na inakala ni Bob Esponja na siya ang magiging manager ng pangalawang Krusty Krab. Alam na natin lahat ang nangyari sa napakagandang pelikulang yon. Kaya naman, sa huli, anong gabar nangyari sa Krusty Krab 2? Hindi na ito muling lumabas sa mga sumunod na episode, pelikula o spin-off. Ayon sa iba, mahirap daw para kay Don Cangrejo pamahalaan ang dalawang restaurant sabay. May naniniwala ring nalugi ang pangalawang Krusty Krab. Kahit ang pinakawalang katinuan ay alam na hindi talaga ginawa ang Krusty Krab 2 para magbenta ng mas maraming hamburger. Sa halip para mag-money laundering, at ang totoo, hindi talaga nagbigay ng opisyal na paliwanag. Sa mundo ni Bob Esponja, biglang nawala ang restaurant. Sa tingin ko, ang Krusty Krab 2 ay hindi talaga kabilang sa opisyal na kwento. At bago pa kayo magalit ng sobra at simulan akong tahulan at magbago na parang Firian, may dahilan ako. Lahat ito ay may kinalaman kay Neptuno. Bakit nga ba maraming Neptuno? Sa mga unang season ng Bob Esponja, ang King Neptune ay nakakatakot at makapangyarihan. Mayroon siyang mahabang buhok at katawan na parang Giga Chad. Pagkatapos, dumating si Bob Esponja sa pelikula at lumitaw siyang kalbo. May mga 200 kilo na dagdag timbang at mukhang pagod na pagod. Pagkatapos sa Sponge on the Run, iba na talaga itsura niya. Paano? Bakit? Ang pinakalohikal na teorya ay nakadepende ang disenyo niya sa vibe na gusto nila ipakita. Sa pelikula noong 2004, kinailangan nila gawing sobrang tanga at halos hiwalay siya para gumana ang kwento. Si Neptuno o Giga Chad, tinalo na sana niya ang lahat at bumalik sa kastilyo para kumain ng Kangre Burgers. Hindi talaga magiging maganda ang pelikula, di ba? Kaya kung mag-iimbestiga ka talaga kahit saan, wala talagang opisyal na kumpirmasyon kung bakit sobrang nagbabago si Neptuno. Kaya kung bukas makita natin siya mag-out, hindi na ako magugulat. Sino ba talaga ang tunay na nanay ni Perlita? Sige nga, ipaliwanag mo sa akin kung paano naging anak ng isang alimango ang isang balyena o ang punsipela o may ginawa talagang kaduda-duda si Don Cangrejo. Dahil opisyal na sinasabi na si Don Cangrejo talaga ang biological na ama ni Perlita. Sa trivia book, noong 2000 nabanggit na nagmana si Perlita sa kanyang nanay at si Don Cangrejo na ang tunay na ama. Kaya ang tanong, nasaan ang nanay? Wala tayong nalaman tungkol sa kanya at hindi siya lumitaw kahit sa isang larawan. May mga nagsasabi na sangkap daw ng Kangre Burgers ni Don Cangrejo ang nanay. May nagsasabi ring iniwan ni nanay si Don Cangrejo dahil kuripot at madamot siya. Kaya hanggang ngayon, naguguluhan pa rin tayo. Si Stephen Hillenburg, ang opisyal na lumikha, ay planong gumawa ng buong episode sa season 5 tungkol sa kwento ng nanay ni Perla. Pero basta na lang nila itong kinansela para manatiling buhay ang misteryo. Kaya ayon. Oho, ibibigay sana nila ang katotohanan, pero mas pinili nilang palituhin tayo sa mga kakaibang teorya. At heto tayo ngayon, gumagawa ng ganitong video. Paano nga ba naging magkaibigan sina Bob Esponja at Patricio? Marami na ang natatanong sa loob ng maraming taon kung paano nga ba naging magkaibigan ang dalawang ito. Pero ang hindi alam ng karamihan ay sa episode na SB-129 ng Bob Esponja, binigay na ang sagot. Kasi si Calamardo ay nagyayelo, naglakbay ng 2,000 taon sa hinaharap, tapos bumalik sa nakaraan at napunta sa panahon ng mga taong yungib. At ano ang nakita natin doon? Matagal nang magkaibigan sina Bob at Patricio na mga tao yungib mula pa noong panahong prehistoriko. At ang hindi napansin ng marami ay si Calamardo nagbuklod sa pagkakaibigan ni Bob at Patricio magpakailanman. Nakita niyang sinasaktan nila ang isa't isa na parang mga taong yungib na walang utak. Kaya binigyan niya sila ng lambat para manghuli ng dikya at nilikha rin ang paborito nilang laro. Kaya ayon, si Calamardo nang hindi sinasadya ang nagbuklod sa pinakatangang duo sa buong Bikini Bottom at ginawang matalik na magkaibigan.
Paano nakakaroon ng apoy sa ilalim ng tubig? Isa itong tanong na nakakapagpaisip kasi paano mo sisindihan ng apoy sa ilalim ng dagat? Sa episode na Life of Crime, sina Bob Esponja at Patricio ay nagnakaw ng lobo sa National Free Balloon Day. Tumakas sila na para mga kriminal at umupo sa paligid ng apoy sa ilalim ng tubig at may apoy. Si Patricio ang nagsabi na kung nasa ilalim tayo ng tubig, paano magkakaroon ng... Hindi lang ito ang beses na nakita natin ang apoy. Sa Bob, ang KJ, natanggap ni Bob ang sirang imbitasyon. Tinawanan lang niya at sinulog na parang balewala. Alam talaga nila na walang saysay yon, kaya basta nandyan lang yon. At kung ayaw mo, bahala ka na. Tagahanga ako ni Dora the Explorer, kaya huwag akong istorbohin. Ilan taon na si Bob Esponja? Tingnan natin, sinasabing halos immortal ang mga esponga sa dagat at mas mahaba pa ang buhay kaysa sa mga dinosaur. Pero kung ganon, ilang taon na nga ba si Bob Esponja? Nahanap natin to sa episode na Oras ng Pagtulog. Sa lisensya niya, nakasaad na ipinanganak siya noong Hulyo 14, 1986. Simple lang mga kaibigan, magbilang lang tayo. Nagsimula ang serye noong 1999. Dito, si Bob Esponja ay isa ng binatilyo, 13 taong gulang pa lang. Sa pelikula noong 2004, 18 na siya, kaya naman naglagay siya ng bigote. Kaya kung isipin ninyo, halata hindi siya gaduing manager ng Krusty Krab 2. Ang binatilyo ay kakalabas pa lang sa pagiging teenager. Kaya sa panahon na yon, 2026, 40 taong gulang na siya. Isa na talaga siyang Gino na may sombrero. Pwede na siyang maging manager ng Krusty Krab 2. Pero alam niyo naman, bigla na lang siyang nawala. Pero kung tapat tayo, si Bob Esponja ay parang na-freeze ang isip sa edad na 13. Ang mga posibleng hinaharap ni Bob Esponja. Ang hinaharap ni Bob Esponja ay kasing weird din niya. At sa totoo lang, hindi lang siya may isang hinaharap, marami pa nga. Una, sa SB-129, naglakbay si Squidward ng 2,000 taon sa hinaharap at nakita niya si Esponja na basically si Bob pero may 4 na ran, 86 na mga clones sa paligid niya. Ibig sabihin, hindi lang nabuhay si Esponja sa panahon, dumami pa siya na parang salot. Tapos sa episode na Esponja ng Season 5, sinubukan ni Bob na tumakas mula sa mga dikya at namuhay siyang mag-isa. Nabigo siya at nauwi sa paggawa ng malalaking estatwa ng sarili niya para doon dumikit ang mga dikya. Libong taon na lumipas! Grabe! Nandyan pa rin ang mga estatwa at naging bahagi na ng kasaysayan. Sa Season 14, ipinakita nila ang bagong bersyon ng hinaharap. Sa una parang hologram lang, pero ang totoong SpongeBob mula sa hinaharap ay isang transparent na cube na may mga gulong. Grabe, ang mga hinaharap ni Sponge ay kakaiba talaga. Patuloy siya nagbabago, pero nananatiling matapang at hindi mapigilan gaya nun. Ano ang tunay na lihim na sangkap ng Krabby Patty? Mula na nagsimula si SpongeBob, naging obsessed si Plankton sa pagnanakaw ng formula nito. Wala na magawa ang bakterya na ito na may paa. Ginawa na niya lahat, mga robot, mga disguise, pagpasok sa mga bote, pagmanipula kay SpongeBob gamit ang mga kanta, at kahit gawing daycare ang Krusty Krab. Palagi siya napapahiya. Pinakamalala nito sa episode na Ang Hukbo ni Plankton kung saan tinipon niya ang buong pamilya niya. Milyon-milyon at milyon-milyong. Minicopias igual de locas que él. Nangyari na pinalibutan nila ang Krusty Krab, nahuli nila si Mr. Krabs at sa wakas nabuksan ang vault. At nang akala nila'y nanalo na sila, nakasulat sa recipe na ang lihim na sangkap ay durug-durug na plankton. Pero biro lang pala ito ni Mr. Krabs, kaya hindi talaga nalaman ng totoo. Ayon kay SpongeBob, pagmamahal ang tunay na sangkap. Sabi naman ng iba, gawa ito sa alimango dahil nasa pangalan at wala ng ibang alimango. Kaya, ano sa tingin ninyo ang lihim na sangkap? Kung gusto ninyo malaman, panoorin ninyo ang aming video na ang pinakamadilim na teorya tungkol kay SpongeBob na totoo pala, kung saan ibinunyag namin ang katotohanan. At ayan na mga kaibigan, lahat ng misteryo kay Bob Esponja. Kung may iba pa kayong alam, i-comment sa ibaba. Kita-kits sa next video ng Bob Esponja!